Magandang araw mga kachamba. Ito may isa na naman tayong makina na may problema. Ito ang ayusin natin ngayong araw. Ito yung double lager namin. Para na inayos natin, yun yung single lager. Yung trabaho niya. Ito. Hahasain niya yung gilid ng salamin. Paglabas doon, makinis na. Ito, sample lang natin eh. Sa loob may diamond tayo. Ito yung kakain sa salamin. Ito diamond 1, diamond 2, diamond 3. Ito yung tinatawag naman na aris, yung sa pinaka kanto ng salamin. Diyan na yung salamin. Ito polishing naman sa taas. Ito polish 1. Pagtapat ng salamin dito, dapat mamatay na to. Yun, hindi siya namatay. Ito rin polishing to, polish to. Pagtapat ng salamin dito, dapat na mamatay na to. Ito rin, hindi siya gumana. Dapat na mamatay na to. So yun ang problema natin ngayon. Yan ang i-check natin mamaya. Kasi mga kachamba, pag ito hindi gumana, di makinis yung hasa ng salamin, makaspang. Ito i-check natin mamaya. Yun na, yan lalabas yung salamin. Ito yun mga kachambo. Pagka putol kasi nitong salamin, matalim pa. Ito ngayon yung trabaho nitong double lager natin. Ayan. Pagsalang nito magiging makinis to, mawawala yung talim. Ganito ang magiging kalalabasan niya. Ito. Makinis na siya. Pero pag ngayon hindi gumagana yung polishing natin, niyo magaspang yung pagkakahasa niya kasi hindi gumagana yung mga polish. Yan ang isosolve natin ngayon. Ito tinatawag nating double lager kasi dalawa na siya sabay, sa kanan, doon naman sa kaliwa. So silipin natin yung sa loob niya. Ito yung sinasabi ko kanina na diamond. Ito yung kakain sa salamin pagpasok niya dito, sapat. Kainin niya. Kumbaga ito yung magaspang pa. Diamond to, medyo makinis na. Ito naman yung diamond 3. Makinis na siya. Ito naman yung aris sa baba. Dalawa kasi ito eh, may sa baba. Ito naman yung sa taas. Ito ngayon yung polish 1 natin. Ito yung nagpapakinis sa salamin, sa hasa ng salamin. Polish 1, polish 2, saka polish 3. Kaso ayaw mandar. Ayaw gumana ng kasi pagdating na salamin nito, abante ito eh. Tatama siya sa salamin para hasain nyo yung salamin. Ay ito rin. Kaya yung problema natin ngayon, ayaw mabante. Parehas din sa kabila. Yun ang hanapan natin ng problema ngayon. Explain ko lang ulit. Ano nga ba yung alin yung responsable sa pagpapagana dun sa polish? Eto mga kachamba, yung limit switch na to, pagpasok ng salamin, tatamaan niya to. Yun. Pag na-trigger niya, ngayon magbabato siya ng signal doon sa encoder natin. Napakita ko yung encoder. Ito rin siya.
kanan kaliwa parehas na may limit switch. Ito, pagpasok ng salamin dito, patatamaan niya to. Yun. Ito kasi normally open. Pag tinamaan ng salamin, magiging close yung circuit. So pag tama ng salamin dito, magbabato ngayon siya ng signal doon sa main encoder natin. Sasabihin niya, oy, andiyan na yung salamin, mag-umpisa ka nang magbilang. Ito naman yung encoder natin. Ito yung responsable sa pagbibilang. Ay iba-iba kasing nito trabaho. Ito yung trabaho nito ngayon. Nagsisilbi ito pinaka-counter. Pagpasok ng salamin doon, pag na-trigger yung limit switch, magbabato siya ngayon ng signal dito. Ngayon, mag-uumpisa na siyang magbilang. Mag-uumpisa ng gagana yung timer niya. Para pagdating ng salamin dito, alam niya kasi kalkulado na yung haba ng salamin eh. Kaya sakto pagdating dito ng salamin, alam na niya. Kaya pagbato ng signal dito, tapos pagdating naman ng salamin dyan, itong encoder natin magbabato naman ng signal doon sa PLC natin. Papakita ko sa inyo yung PLC. Ito yung control natin. Ito mga kachamba yung PLC natin. Ito mga PLC yan, mga program yan. So pagbato ng encoder ng signal dito, sasabihin niya, boss, andyan na yung salamin. Ngayon itong PLC naman, may uutusan naman siya. Uutusan niya tong ito, mag-uutos siya ng signal dito. Sasabihin niya, andyan na yung salamin. Dito sa loob nito may dito eh, may mga cylinder dito para sa hangin. Yun oh. Pagbigay ng signal doon galing sa PLC, pagaganahin niya ngayon itong mga to. So magsuswitch sa ngayon, magbibigay siya ng hangin. Ito, bibigay siya ngayon ng hangin dito. Pag ano ng hangin, ngayon itong cylinder na to ngayon ang magtutulak. Tutulak niya to paabante para pagdating ng salamin, didikit yung polish dun sa salamin. Paglagpas naman ng salamin, magpapalit naman ito. Mamatay yung hangin. Ito naman ang bibigyan ng hangin para atras naman siya pabalik. Yung problema ngayon, medyo alam na natin. Malamang dito yung problema. Dito yung may problema. Kasi pag hindi kasi gumana to, walang signal na pupunta dun sa encoder natin. Wala rin ibabato na signal yung encoder dun sa PLC. Wala rin ibabatong signal yung PLC hanggang dito sa mga cylinder ng hangin. Kaya ito yung unang-una natin i-check. Tingnan natin. Ito mga kachamba, kailangan natin ng meter. Lalagay lang natin sa ohms, yun, resistance, o para sa continuity check. Check natin kung gumagana ba yung limit switch. Ito lang siya. Ito yung pinaka input ng 24 volts.
Pero hindi natin check yung voltahe ngayon eh. Check natin yung continuity. Ito yung papunta doon. Ito naman yung pabalik. Yan ang i-check natin kung may balik ba siya. Sabay, sawiada. Sawi. Limit switch. Yun. I-ano niya ngayon yun. Para makita natin ngayon kung okay ba. So yun oh. May balik naman siya ka mga katsamba eh. Ibig sabihin walang problema, okay pa yung limit switch, gumagana pa. Maghahanap tayo ngayon ng iba pang check natin kung ano bang problema talaga. Ngayon mga katsamba, sasalangan ulit natin ng salamin. Tignan natin kung kumakapit ba talaga yung salamin dyan. Baka naman hindi niya natatamaan to eh. Kaya walang signal na binabato. Check natin, salangan natin ng salamin mamaya. Pasalangan natin ngayon ng sample na salamin. Ito, isasalang natin to. Ano? Talim. Parang blade. So ito, sasalangan natin. Titignan natin maigi kung natatamaan ba yung limit switch 20. Ayan mga katsamba. So natamaan naman niya eh. Last stop. Ngayon mga katsamba, paano tayo makakasiguro kung pagtama nung salamin dun sa may limit switch nagbibigay pa siya ng signal? Dito natin malalaman para sigurado sa PLC. Kaya pagtama nung limit switch dito magbibigay siya ng signal. Ito ngayon ilaw to, yung isa para dito sa kaliwa yun eh. Ito namang 12 dun sa kanan. So umilaw yung may ilaw siya. Ibig sabihin gumagana yun. Bibigay siya ng signal. Kaya observe natin ulit. So ayun na yung salamin. Ayun. Pagtapat ng salamin dito dapat mamatay ito. So ayun, ayaw pa rin niyang gumana. Dapat kasi namamatay ito eh. Pagtapat ng salamin dito, isa-isang mamamatay ito. Tapos itong mga motor na to, itong mga spindle, aabante ito. Didikit nyo yun dun sa salamin. Pero ayaw pa rin niyang gumana eh. Ito yung mga katsamba, yung wiring diagram niya. Ito yun oh. Ayun, ito yung limit switch natin. Ganito kasi yung symbol. Pag tinamaan ng salamin yung limit switch, ito ngayon magto-cross ngayon ito, dediretso siya. 24 volts natin punta dito. Pag tinamaan ng salamin to, magto-close siya. Yung 24 volts ngayon didiretso ngayon dito sa may PLC. Kaya iilaw yung yung ilaw sa PLC. So chinik natin kanina, okay naman. So ibig sabihin wala rito yung problema, may iba. Yan ang hanaapin pa natin.
Ito naman mga kachamba yung diagram ng mga palis. Ito yung mga ilaw. Symbol ng mga ilaw. Ito naman yung mga valve, symbol ng pneumatic valve. Tapos ito naman yung mga relay. Ito pag gumagana yung makina, itong mga relay na to sasarado yan. Kaya ito lagi nakasarado yan. Ngayon pag tapat ng salamin, dito, tapos sasabihan nung PLC to kung gumana yung limit switch kanina, pag pasok ng salamin, natamaan ng salamin yung limit switch, magbabato siya ngayon ng signal doon sa may encoder natin. Tapos yung encoder magsisimulang magbilang yon ng oras. Tatansyahin niya ngayon yung haba ng salamin. Kaya pagtapat ng salamin dito sa may palis na to, alam nung makina natin na andyan na yung salamin, kasi yun yung trabaho ng encoder natin. Sa yung nagsusukat dun sa haba ng salamin. So dapat pagtapat ng salamin dito, sasabihin ngayon ng encoder, magbabato siya ng signal doon sa PLC natin. Tapos yung PLC naman magbabato naman ng signal dito. Utusan niya ngayon tong mga relay na to. Oh, andyan na yung salamin. Ngayon itong relay na to, mamamatay ngayon to. Magbubukas siya, mamamatay yung ilaw. Ito, mamamatay ngayon to. Tapos mag-uutos yung PLC doon sa pneumatic valve natin dyan sa loob. Magbibigay siya ngayon ng hangin dito. Ito, sa dalawang to. Ngayon pagtapat ng salamin, bubukas ngayon yung pneumatic valve. Magbibigay siya ng hangin dito. Ito ngayon yung cylinder natin. Itutulak niya to. Itutulak niya para dumikit sa salamin. Ngayon, yung problema natin, ito hindi siya pinapatay. Ito siya mga kachamba, papakita ko sa inyo. Ito yung tatlo na relay na to, dapat ito yung relay ng Palis 1, Palis 2, Palis 3. Dapat ito pagtapat ng salamin doon sa may Palis 1, mamamatay ito. Yung problema natin, hindi siya namamatay. Yan ang alamin pa natin ngayon. Ito mga kachamba, nakita natin yung problema. Ito yung problema, oh. Lagi siya nakailaw. Kasi dapat iilaw lang to pag may papasok na salamin. Pag tinamaan niya yung limit switch doon, tsaka lang iilaw ito. Ngayon, yung problema, wala pang salamin, lagi nakailaw. Kaya talagang malilito yung encoder natin. Iniisip kasi niya may salamin pa. Yun, no? Kaya yung problema natin ngayon, yung limit switch, stuck up na siya. Lagi na siyang nakabukas. Kaya yun ang problema, oh. Nagkalituhan sila kasi akala nila may salamin pa. Kaya talagang hindi siya mamamatay. Hinihintay kasi nung yung pneumatic valve doon. Ito, hinihintay niya yung signal na andyan na yung salamin, eh. Kaso ito nga yung problema, wala pang salamin, nakailaw na siya. Kaya talagang ilito din yung makina natin.
Ito ngayon ang ayusin natin. So mga katsamba, ito talaga yung ano, may problema. Konfirmado na natin. Yes. Kaso wala tayong pamalit na bago. Yung gagawin natin paraan ngayon, since ito naman sabay sila sa kaliwa at saka sa kanan, sabay naman yan eh, parehas sila ng trabaho. Manghihiram muna tayo ng signal dito kasi sabay naman silang tatamaan ng salamin eh, kaya pwede tayo manghiram dito. Ito yung diagram. Ito yung diagram ng doon sa kanan, number 12. Ito naman yung dito sa kaliwa, yung dito tayo manghihiram. Dito tayo manghihiram ng signal nya para pagtapat ng salamin dito, magbabato din siya ng signal dito sa kabila. So yun munang pinakamagandang solusyon natin ngayon kasi wala tayong pamalit na bago na limit sets eh. Ito 4 tsaka 12. Ito yung doon sa kanan, itong 4 naman dito sa kaliwa. So gagawin natin ngayon, lalagyan natin ng jumper number 4. Ito para malaman kung nasaan. 1, 2, 3, 4. So ito yun mga katsamba, yung 4. Dito tayo ngayon manghihiram ng signal. Tapos yung 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ito ngayon tatanggalin na natin ito, tapos kukuha tayo ng jumper mula rito. Yun ang ipapasok natin dito. So ito mga jamba, dito tayo manghihiram ngayon ng signal. Tapos yun ngayon ang ipapasok natin dito para dun sa stock up na limit switch. Sige, pansinin nyo mga kachamba, ito mamamatay mamaya. Yun, namatay na siya. Ngayon, para itong 12 na to, yung linya na to, gagana pa rin. Dito tayo ngayon manghihiram ng signal. Dito. Magja-jumper tayo ngayon papunta rito. Ito. Wala tayong pampalit na bago, bibili pa lang para hindi maistorbo yung trabaho. Ito gagawa muna tayo ng pansamantagal. Yan. Ayun, pagtama ng salamin, gagana ito. Bibigyan siya ng signal, gagana to. Sasabay na rin yung bibigyan ng signal ito, yung sa kanan. Kaya parehas silang gagana. Yan, testing natin. Yan mga kachamba, tama na salamin. Pag tama na salamin dyan, iilaw ngayon yun dun sa dinampa na natin mamaya. Tignan natin, aabangan natin dun sa PLC. Ayun, ito mga kachamba, okay na siya ngayon. Sabay silang iilaw, sabay ding mamamatay yan kasi ito ngayon yan. So, bali isang limit switch na lang yung gumagana.
Sabay na rin mamamatay yan mamaya. Abangan natin. Yun. Kasi paglagpas ng salamin mga kachamba, pag tama ng salamin dito, iilaw siya. Tapos paglagpas ng salamin, babalik na siya, automatic mamamatay na siya. O abangan natin ngayon kung gumagana na ba na maayos. Ayun, okay na mga kachamba. Yun, pagtapat ng salamin, mamamatay na siya. Yun, dito rin, pagtapat ng salamin, ayun, patay na siya. Tapos paglagpas naman ng salamin, mabubuhay na siya. Yun, abangan natin. Yun, lumampas na yung salamin. Ito rin, abangan natin. Yun. So, yun, okay na. Nakachamba na naman tayo. Salamat sa Diyos.